King. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Wagas at tapat ang pag-ibig niya. Walang maliw, nun ngayon at kailanman. Habang tao'y nabubuhay, tuwiran niyang pinadadama, pinakikilala ang katapatan niya. Sa mga bawat gawa niya, kung susuriin lamang, tunay na makikilala, Diyos na matapat siya. Buhay ba ang Diyos? Dahil ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay matapat. Walang maliw niyang binabahagi na ng kanyang mga anak, ng kanyang kaalaman, karunungan, sa pamamagitan ng kanyang espiritu na hindi nakikita ng mga tao. Subalit paano mo ba mapapatotohanang nasa iyo ang espiritu ng Ama? Anong uring espiritu ang sumasa iyo, tanggap mo? Espiritu nga niya ito. Mga mahal, sino nga ba ang taong tapat? Sino nga ba ang taong mabuti? Sino nga ba ang taong walang kasalanan? Lahat ay nagkasala, nagkamali. May abusadong tao, may malabis baga, may sutil at palalo. Subalit saan ba ang kalooban ng Ama? Ano ba ang tunay na kalooban niya? Mababa ang loob niya? Mabuti siya? Tinatawag na mabait ang isang tao kapag mabuti nagagawa niya. Tinatawag na mabuti siya kapag mabuti ginagawa niya. Ngunit paano yung mga gumagawang lihim na walang nakababatid maliban ng Ama? Na sa panahon ng kapwa niya ay masamang tao siya sapagkat suplada naman eka yan. Di marunong bumati. Paano kung mahiyain lamang at hindi marunong makihalubilo dahil hiyang-hiya? Ngunit ang kabutihan niyang ginagawa, tanging Ama ang nakababatid. Paano ba tumarok ng mabuting tao? Paano ba makikita ang mabuting nilalang? Paano ba madarama ang kabutihan ng isang tao? At paano ba makikita ang mapagmahal siya? Mga minamahal, isa mang tao'y walang matalino sa ganitong pagsusuri. Ngunit ang Ama, lirip na lirip niya, batid na batid niya, kilalang kilala niya lahat ng anak niya. Totoo at tapat, hindi at marapat, pare-parehas niyang batid, walang nalilihim sa kaniya. Kaya't ang may mabuting loob manahan sa kabutihan, ang may maganda ang ginagawa, manahan sa kagandang loob na ginagawa. Subalit, ang alam niyang siya'y nagkakamali, gumising, matauhan, at talikdan ang alam niyang kamalian. Sapagkat, sino mang taong may kaisipan, alam niya ang mabuti at masama, alam niya rin kung ano ang kanyang ginagawa, maliban ng tao ay walang
isip at walang ulirat, hindi niya masusuri ang gawa niya. Ngunit, kung isinilang na normal at hindi abnormal, habang nagkakaisip, lumalaki siya, alam niya ang mabuti, alam niya ang masama. Lalo't higit, kung pinag-aaralan niya ang larangan ng kabanalan at ang katotohanan. Kaya mapapalad ang nakikipagtotoo sa mabuting layunin at gampanin ng Ama ay tumataliman, sumusunod sila. Magalak magpuri ang taong ganito, sapagkat katotohanan, yan ang patotoo. Espiritu ng Ama ay totoo. Yaon ang dulot niya. Pagharian kayo, mga minamahal ko. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Kung natatandaan ninyo ang mensahe nung Biyernes, bakit nga ba kayo mababahala, matatakot sa inyong mga sakit? Hindi nyo alam, baka hindi naman yan ang ikamatay nyo. O, yung isang pasyente, ang sakit niya, asthma. At maraming katis siya. Ano kinamatay niya? Inatake siya. Buhay ba ang Ama? Ang pinagagamot niya ay ang kati-kati niya. Yung mga kati niya sa balat. Ngunit, ang kinamatay niya, atake. Mga minamahal, yan ang patotoo ng Ama. Hindi kayang liripin ng tao ang gagawin niya. Kaya't manapa, ang gawin mo, sa halip na magtaka ka, bakit may mabuting gumagawa, bakit ganun ang ginagawa ng iyong kapwa, tularan mo kung nabubutihan ka. At sa halip na pagtawanan mo yung mabuti ang gawa, mithiin mo matulad sa kanya. At sa halip katakutan mo ang anumang sakit mo, panaligan mo at tanggapin mo ang Ama. Buhay ba ang Ama? Upang sa gayon, hindi ka natatakot, hindi ka nababahala, at hindi ka nag-aalala. Isip ka ng isip sa sakit mo, yung pala hindi naman yun ay kamamatay mo. Ay di na sayang lang ang maghapon at magdamag mo sa kakaisip. Buhay ba ang Ama? At may nagtatanong naman, ba't kaya ka naglilingkod na ako, nagkakasakit pa ako lagi? Ang sagot naman ng Ama, kung si Kristong anak ko, binaba ko sa lupa, walang kasalanan, pinahirapan ng tao, ay pinahintulutan ko upang mamulat kayo. Buhay ba ang Ama? Mga nagtatanong naman, anong dahilan, ba't ginagawa niya yan? Ano nga ba dahilan? Ba't gumagawa ng mabuti ang tao? Para sa kanya ba? Nagmamagandang papuri at pakitang tao siya sa kapwa niya? O dahil sa Ama? Kapag ang ginagawa mo'y dahil sa Ama, matuwa ka, kalugod-lugod ka sa Kanya. Ngunit kung ang gagawin mo ngay para sa kapwa mo't magmagaling at pasikatin ang sarili mo, hindi ka dapat matuwa, sapagkat walang gantiyan. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, iba't iba ang layunin ng tao, iba't iba ang hangarin ng tao sa lupa. Subalit ang tunay na hangarin at layunin lamang ng Ama, ang kilalaning tapat na sambahin siya. Buhay ba ang Ama? Kaya, mapapalad, tulad ng pasyente na yon. Dito. Huling tungo niya dito. Dito. Binalik lamang. Dito. Ako ka. Makati pa po ginanito. Pag mo ka, ikabahala yung kati mo na yan. Hindi ka mamamatay dyan. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Kaya pala ginaganito, yung dibdib niya, hindi ka mamamatay sa kati mo, yung pala'y kamamatay niya. Pero hindi sinabi sa kanya, buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, sino nga ba si Kunching at ano si Kunching? Paano niya sasambitin ang mga bagay na ito? At sino nga ba siya para kilalanin at tanggapin ninyo?
Wala siyang magagawa kung bilang tao at walang masasabi bilang tao. Ngunit kung may pagsusuri kayo at may pagtatanto, masusuri nyo kung ano. At kung may pandama kayo, makakadama kayo. Kaya, tao, kalimutan mo na mga iniisip mo. Isipin mo yung Ama upang sa pagdating ng pagtulog mo sa gabi, payapa ka, siya ang kaagaw mo sa iyong espiritu. Sapagkat habang nasa iyong katawan, nag-aagawan sila ni Satanas. Ngunit siya ang umaagaw na dapat nakaagaw sa iyo, huwag ang isa. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, ang daming tanong ng tao, ang daming problema ng tao. Ngunit ano baga ang tunay na problema kung ikaw ay makasalanan at di ka makaahon-ahon sa putik ng kasalanan? Yun ang problema. Subalit, ang walang pera, may kalutasan niya. Ang karamdaman, may kalunasan niyan. Ang hirap ng pag-iisip, may gamot yan. Subalit, ang nakalublob sa putik, kung hindi ka alis dyan, tunay na mahirap. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, sumayin nyo ang kapayapaan. Alalaong baga, minsan sumakit ang tuhod, dinaing. Wala nang hito sa kakadaing. Hinaing ng hinaing. Daing ng daing. Ano ba naman yung tuhod mo na yan? Ihakbang mo nang magsigalaw ang mga ugat mo at paandarin ang tubig at dugo upang ang bara-baray mawala. O kung nawawala naman ang langis, tumigil kang kumain ng mga hindi dapat kainin. Kung nawawala ng tubig, tumigil kang mag-isip. Nawawala ng vitamina ang buto mo. Kaya sa kakaisip mo, sa kakaproblema mo, pati buto mo'y apektado. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, sapagkat ang utak ng tao ay konektado sa buong bahagi ng katawan nito, mula ulo hanggang talampakan, sulong, pagalin mo, parang makina baga, na kapag sumobra ng gamit ay pumalyado, aandar ba sa sakyan? Hindi na. Patitingnan mo yan kung ano ang nasira sa makina, kung saan patungo, kung sa gasolina ba, kung sa papuntang gulong, kung saan tisyon. Gagamutin ng mekaniko. Yung utak mo, sino gagamot? Mga minamahal, kay buti ng Ama. Ang sasakyan may manggagamot, mekaniko. Ang tao may manggagamot, hindi tao, ang Diyos na totoo. Buhay na buhay ang Ama. Kilalanin nyo, tanggapin nyo. Ituturo ang pamamaraan, ituturo ang daan. Ngunit kapag kinalimutan mo siya at ang alam mo'y isip mo lang, wala kang kapara-paraan na maaalala, makikita, sapagkat sarili mo lamang ang hinahanap mo ng kaparaanan. Hanapin mo ang Ama, bibigyan ka ng paraan, ituturo niya ang daan, masusumpungan mo kaliwanagan, mapapaklit sa isipan ang kung ano-anong nilalaman, giginhawang iyong pakiramdam. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, sumayin niyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Diyos? Ang ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Tesalonica. Umango po tayo sa mga nakatala. Ang may pangunawa ay makakaunawa. Ang may pandama ay makakadama. Ang may pandinig ay makarinig. Mula kina Pablo, Silas at Timoteo, sa iglesia sa Tesalonica, mga hinirang ng Diyos Ama at ng Panginoong Jesucristo. Sumayin niyo nawa ang pagpapala at kapayapaan ng Diyos Ama at ng Panginoong Jesucristo. Dapat kaming magpasalamat sa Diyos sa tuwina dahil sa inyo, mga kapatid. Matuwid na gawin namin ito sapagkat patuloy na tumatatag ang inyong pananalig kay Kristo at patuloy ring umaalab ang inyong pagmamahal sa isa't isa. Ipagmamalaki namin kayo sa lahat ng kaanib na iglesia sa Diyos, ng Diyos
dahil sa inyong pananampalataya at pagtitiis. Sa kabila ng mga pag-uusig at mga kahirapang dinaranas ninyo, ito ang katunayan ng makatarungang hatol ng Diyos na kayo'y ariing karapat-dapat sa kanyang kaharian na siyang dahilan ng inyong pagtitiis. Gagawin ng Diyos ang nararapat. Tiyak na pahirapan ang niya ang mga pagpapahirap sa inyo. Ang mga nagpapahirap sa inyo. Ay, sarap. Ay, kasarap. Kapag pala nasa totoo at katotohanan ka, ang nagpapahirap sa iyo, ang Ama magpapahirap sa kanila. Kaya kung nasa katotohanan ka, magalak at matuwa sa mga pagpapahirap ng kapwa mo. Sapagkat hindi ka man makaganti sa kanila at hindi ka man gumanti, ang Ama ang gaganti sa bawat isa. Buhay bang Ama? Ngunit paano yung taong matapang? Paano yung taong mataray? Yung taong walang, huwag mo akong kakanti, kumanda ka sa akin. Huwag mo akong pagsasabihan, mamaya ka. Paano yung mga ganong uri ng tao? Wala yan. Hindi mo kakampi ang Diyos. Buhay bang Ama? Kaya, ang mga ganong uring damdamin at mga ganong uring gawa, sila nahihirapan ng loob. Subalit ang gumagawa ng mabuti at ang Ama ang iniisip sa tuwina at ang damdamin ay sa Kanya, sila'y may galak na tumutupad. Kaya naman ang bawat araw, para bagang walang nangyayari. Para bagang hanging nagdaraan ang mga pinagdaraanan, ni hindi nanikit sa balat at hindi dumikit. Sapagkat pagkatapos ng lahat, parang walang naganap. Buhay bang Ama? Sapagkat gayon mangalaga ang Ama sa mga anak niyang totoo, tapat sa pananalig sa Kanya. Kaya minura ka na nga, nakatawa ka pa. Pinagbintangan ka, nginitian mo pa. Sinupladahan ka, tatawa ka sa Kanya. Sapagkat alam mo, bahala ang Ama. Buhay bang Ama? Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Bakit nga ba? Isang halimbawa sa inyo, mga minamahal ko. Dinidibdibang kati. Hindi po eka akong, pero unti-unti na po ekang naaampat. Unti-unti na po ekang nawawala. Katabi mo pa siya, di ba? Subalit, nang sinabing, huwag mo ekang alalahanin ang kati mo. Hindi eka nakamamatayan. Ah, ganun po ba? O sige po eka. Ano kaya't kung halimbawa kayo ay may nararamdaman? Kasakit naman eka ng tuhod ko. Bumangon ka. Kaysa nakahiga ka ng nakahiga, para ka naghihintay ng pukpukin na lang. Bumangon ka. Sabihin mo, Panginoon, buto ko't ugat ay sa iyo. Panginoon, buhay na taglay ko'y hiram sa'yo. Panginoon, masakit ang tuhod kong ito. Panginoon, ako nawa'y tulungan mo. Panginoon, pagalingin mo ng ganap ako. Bata po kunching, inawit mo pa, baka sakaling maantig ang damdamin nyo. At kung gano'n nga po kunching, hindi aawitin niyaan. Sapagkat hindi nga kayang awitin pagdaka kung ano bibigkasin. Subalit kung kayo'y may pandinig, nakarinig, at kung may pandama, ay nakadama. Tao, iba't iba ang kaaliwang binibigay ng Ama. Iba't ibang paraan para aliwin at pasayahin Kanya. Ngunit kung wala kang pagkilala at pandama sa Kanya, anumang idulot niya, di ka maaliw. Lalo na't galit ang nasa puso mo. Lalo na't ang pag-iisip mo'y kung ano-ano. Subalit kung laman ang isip at damdamin mo'y siya, madarama mo, buhay siya sa buhay mo. Buhay bang Ama? Kaya nga, ang sabi niya,
Kayo namang mga nagtitiis ay aaliwin niyang kasama namin pagbabalik ng Panginoong Jesucristo mula sa langit. Kasama ang kapangyarihan niyang mga anghel. Darating siya sa gitna ng nagdalagablab na apoy at parurusahan ang lahat ng hindi kumilala sa Diyos at hindi sumunod sa mabuting balita tungkol sa ating Panginoong Yesus. Ang magiging parusa nila ay walang hanggang kapahamakan at pagkawalay ng Panginoon at sa kanyang kalwalhatian. Mangyayari ito sa araw ng kanyang pagparito upang tanggapin ang papuri mula sa kanyang mga hinirang at ang parangal ng lahat ng nananalig sa kanya. Kabilang kayo roon sapagkat tinanggap ninyong mabuting balita. Ipinahayag namin sa inyo. Kasama ka ba doon? Sa palagay mo, kasama ka ba doon? Sa aabutan para ikay parangalan din kung paanong nagparangal ka sa Ama, kung paanong kinilala mo at dinamas siya, kung paanong tinanggap mo siya at nakilala mong lubos ang gawa niya. Mga mahal, bakit nga ba may mabuting balita pa? Bakit nga ba may mabuting salita pa? Sapagkat kung ang tao'y marunong magnilay sa mabuting balita at mabuting salita, tatanggap siya ng mabuting diwa. Siya'y makakaunawa at magbabago ang pananaw niya sa buhay. Mga minamahal, napakahalaga. Kanina pa may naiinip na dyan. Kaya kahit anong sabihin niya yon, bingi. Ang alam niya ay gusto niya nang umuwi kasi wala siyang pakialam. Kawawa ka naman. Pag hindi ka natuto, mamamatay kang dilat ang mata. Buhay ba ang Ama? Hindi ako nagbibiro. Mga minamahal. Kaya nga mayroong taong hirap na hirap bago mamatay. Pagka tagal-tagal hinihigit ang hininga, nagkakandaduling at tirik na tirik ang mata. Subalit mayroong pinikit lamang, patag na, wala na ang hininga niya. Alin ang mas maganda? Nung nagkakandaduling ka pa. Pag namatay kang duli, mahirap kritikuhin ng mga magbabalsa mo. Lalo na kung nakamulat ang mata mo, nakatire. Aro, katagal daganan niya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, ang sabi nga ay, lagi kinatatakutan yun. Alam niyo, mga minamahal, 10 beses mo mang sabihin, mamaya mamamatay na ako. Mamaya mamamatay na ako. Kung di ka pa mamamatay, hindi pa. Ngunit kahit hindi mo sabihin, kung takda mo na, sigurado, patay ka. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, ano ang dapat at nararapat? Kilalanin mo ang sino mang tapat na sa iyo'y alay ng Ama, ang kanyang anak at ang Espiritu niya. Makikilala mong totoo, tapat din siya sa bawat isa. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayo. Masaya ba ang buhay? Paano namang sasaya ang buhay sa mga lang? May isip pero malalim. Hindi kayang hukayin ng sino mang maghuhukay, sapagkat walang huhukayin. Yun ang taong malayo ang tingin, wala namang nararating. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya, kapag ang isip mo'y sumasa Kanya at ang isip mo'y nakuha ng Espiritu niya, walang malayo ang tanaw. Wala namang tinitingnan, damdamin niyang taglay. Puro galit iyan, taong sama ay kumikilala, kailan may di na kagawin mo iyan, kundi bagkos pagmulat ng mga mata,
laman ng isip ay mabuti kung anong gagawin niya. Mabibigkas sa labi niya ay pawang totoo. Masasambit niya ay ganap na mula sa puso niya, na nadaramang ganap pag-ibig ng Ama. Halina, halina, halina kayo, mga kaluluwang gutom ay pakainin na. Mga patay sa pananampalataya, buhayin at sidla ng ligaya. Mga walang pag-asa sa buhay na taglay, amay kamtina't marapati, sambahin sa katotohanan, gigisingin ka sa iyong pagkakahimbing. Halina, halina, halina kayo, mga tulog na diwa'y magising. Bulag sa katotohanan ay mapakita, madama ng lubos ang Ama. Marinig ang aral at salita niya, nang makilalang lubos siya, sapagkat ang wika nga niya sa pamamagitan ng anak niya, hindi lamang sa tinapay nabubuhay, kundi sa salitang banal na nagbibigay buhay kanino man. Sa patayang pag-asa'y mabubuhay, sa malaut ng nawalan ng ligaya, mabubuhay ang ligaya niya. Ang ampot niyang nanahan, mapaparang dagling lilisan. Halina nga kayo, magtanto tao. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Ang sabi nga ng nagtanong, bakit po ba maraming lalaki kay hirap akayin sa kabutihan at sa kabanalan? Paano ka ako'y tigasin kayo? Ano po kan tigasin? Tigasin ang loob. Buhay ba nga ma? Kapag sinabi nyo, ipaninindigan nyo kahit mali. Huwag lang mapahiya sa sinabi, gagawin kahit hindi tama. Hindi naman naalala, ang Diyos Amay hindi nalilisya ang kanyang pananaw sa mga anak niyang alibugha. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Mga mahal, kumisan, pride na lang ang umiiral sa tao. Ayaw niyang lunukin, puro fried chicken ang gusto niya. Paano kayang mababago ang ganitong tao kung hindi niya ibababa ang sarili niya? Samantalang winika ng Ama, anak, magpakababa ka. Upang kamtin mo tamasahin ang loob ko, isuko mo ang sarili mo at ako mangunguna sa iyo. Sumayin kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Buhay ba nga ma? May tanong po ba kayo?
tao na kahit puting-puti ng buhok ay gustong maputi, ano? Ay, wala kang pakialam sa buhok. Meron namang taong ayaw pumuputi buhok. Gusto yung laging maitim. Ano? Mayroon namang gusto yung ibang kulay. Kung ano gusto mo sa buhok mo, ngunit sa puso mo, huwag mong panahanin kung ano gusto mo. Kailangan ang panahanin mo at sundin mo kalooban ng Ama sa buhay mo. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? May mga taong mamimili ng pagkain. May gustong pritong isda, may gustong pinangat, may gustong nilaga na baboy. Yan, mapipili mo yan. Subalit sa salita ng Ama, lahat dapat tanggapin mo. Sapagkat kung isa lang, dalawa, tatlo, pipiliin mo, ay hindi ka totoo. Buhay ba ang Ama? Sapagkat hindi mo mapapanahan sa puso't isipan mo ang kabutihan niya kung tatlo lamang ang tatanggapin mo. At pagkatapos di mo pa mais sa buhay ito, subalit kung mais siya sa buhay mo, kay ganda, kahit tatlo lang ang alam mo. Huwag kang gumawa ng masama. Ibigin mo ang Ama at ibigin mo ang kapwa mo tulad ng sa sarili mo. Napakaganda. Kahit tatlo lang, maligaya ka na, liligaya ka, sasaya ka na, sapagkat naroroon na sa tatlong yaon ang panuntunang gusto ng Ama na sundin mo. Buhay ba ang Ama? Kaya kapag tinanggap mo Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, buhay ka, tao. Sumainyong kapayapaan, pagharian. Kayo, may tanong ba kayo? Wala kayong tanong. Ay, kadali naman eka. Mas matagal pa ang inupo namin din eh. Pagkahaba-haba man ang salita, kung walang titimo sa inyong diwa, mas mainam pang maiksing tumanim sa inyong kalooban. Buhay ba ang Ama? Sapagkat maliwanag na nadama kung anong ibig ng Ama at maliwanag na ginusto ang mga aral niya. Subalit, kung nakarinig ka, ngunit ang puso mo ay bingi, walang tatagos, manunood sa kalamnan mo. Sapagkat ang nais ng Ama, kung gising, mulat ka, may pandinig ka, nakaunawa ang mata, dahil tinanggap mong mabuti, nakaunawa ang isip, dahil tinanggap mong mabuti, nakaunawa ang puso, dahil tinanggap mo'y mabuti, totoong totoo, anak ka niya. Buhay ba ang Ama? Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Nag-aral man kayong sabay-sabay ang porsyon nyo'y guro, subalit, hindi pare-parehas ang inyong pagtuturo. Nagkasabay-sabay man kayo na ang porsyon nyo ay inhinyero, subalit, hindi pare-parehas ang inyong magiging kinabukasan at buhay. Subalit, magkasabay-sabay kayong magising sa katotohanan at kamtin nyo ang kalooban ng Ama, sabay-sabay kayong ililigtas ni Kristo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos, mga minamahal. Sumainyo ang kapayapaan. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay magliwanag, ang may pandamay makadama, ang may pangunawa, nakakilala siya. Pagharian, kayong lubos. May tanong ba kayo? Wala. May sakit pa kayo? Ay, salamat. Sapagkat, ang sakit hindi tinatanggap yan. At hindi dinidibdib yan. Lalong hindi iyan pinananahan sa isip at damdamin. Kundi iya'y kinakalimutan. Kapag nararamdaman, tinatakwil, hindi minamahal. Buhay ba ang Ama? Sapagkat, habang minamahal mo yan, mamahalin ka niya. Habang tinatakwil mo, iiwanan ka. Pahalagahan mo, papatayin ka. Buhay ba ang Ama? Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. O, sinong nagpahalaga sa sakit niya na hindi niya ikinamatay? Tsaka kaisip, kahit hindi yun ang sakit niya, inisip ng inisip, nahirapan ang isip,
hindi nakatulog, hindi nakakain. Paghiga niya, sumikip ang dibdib. Ala, hindi na siya nagising. Buhay bang Ama! Buhay bang Ama! Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Gusto ninyong maging masaya? Kumain kayo ng salita ng Ama. Sigurado laging may buhay kayo at pag-asa sapagkat siya ang ligaya ng sinumang anak niya. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon kang magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroon kang magandang mangyayari sa inyo. Manalig umangkin at tanggapin. Walang mabisang gamot at magaling na manggagamot sa taong walang isip at di makatanggap ng unawa at salita. Buhay bang Ama? Subalit, mabuti pa ang bingi, ang tenga, ang bulag, ang mata, kung maliwanag ang isip, kung hindi bingi ang dibdib, sigurado may siya. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Makiraan nga po. Pag tumataas ang presyon nyo, alisin nyo yung galit nyo. Sapagkat habang nagngigit kayo, lalong tumataas ang presyon nyo. Tama baga? Pag lumalapot ang dugo nyo, alisin nyo galit nyo. Habang nagagalit kayo, lumalapot dugo nyo. Buhay bang Ama? Kapag lumalabnaw ang dugo nyo, huwag kayong nag-iisip ng nag-iisip. Habang isip kayo ng isip, palabnaw ng palabnaw ang inyong dugo. Buhay bang Ama? At kapag nangangati kayo, huwag niyong kinakamot. Habang kinakamot nyo, gusto ipakamot. Buhay bang Ama? Kaya kapag nangangati kayo, isipin nyo ang Ama. At umawit ka. Sigurado, sa pag-awit mo, nalimutan ng Makati, pamiyamya, di mo na alam, wala ka lang palang kate. Buhay bang Ama? Totoo yan, hindi ako nagbibiro. Kung minsan ay, isip lang baga. Sa isip lang baga. Kumbaga, stress, ano? Over fatigue ng isip. Stress sa isip. Eh
hindi naman marunong kumamot yung isip nyo, di kamay nyo kakamot. Kalimutan nyo sa isip nyo, pati kamay nyo mawawala sa pagkakamot. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Mga minamahal, napakabuti ng Ama. Hindi naman lahat ng nabulag ay may katarata, may glaucoma, may pugita. Kumisan walang kadahi-dahilan, nasundot ang mata, nabulag siya. Subalit, may paraan lahat yan. Kapag hinanap nyo ang kalooban ng Ama at kapangyarihan niya, pinanaligan nyo, lahat may paraan. Buhay bang Ama? Kaya, sino namang normal na pagkatao? Sino naman ang laging walang hinanap kundi chismes ang makapagsasabi ng manalangin ka? Buhay bang Ama? Ayan. Uli. Ikaw pa rin ang nakakuha. Sabi niya, hindi ako nagkaroon. Hindi ako nagkaroon. Oh, ayan. Panghuli. Sa kanya pala. Mga minamahal, kumisan ganyan ang tao. Umuulan. Nagmamadali. Yung sumasalok ng palay. Naku, Eka. Naku, mababasa, Eka, ang palay ko. Sige, salok, salok, salok. Manulam na, Eka. Mababasa, Eka. Uulan na, Eka. Pagkasalok, sumikat ang araw. Mga minamahal, yan ang gawang hindi ninyo kayang liripin. Bakit mo nga ba alalahanin ang bukas mo? Kung wala kang pera ngayon, malay mo bukas ay nagkaroon. Kung wala kang maramdaman ngayong galak, malay mo bukas ikay tuwang-tuwa. Ano ang dapat mong hanapin? Diyos ng pag-ibig. Buhay bang Ama? Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Eh hindi, sabi ng tao. Hindi pala makakatulog sa kakaisip bukas wala siyang pera. Dumating yung kubrador. Tumaya pala siya. 25 Eka. Hay! Ako Eka yun! Ako Eka yun! Nagulat pa siya. Naku po, sigurado marami tatay ka. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Alam nyo, maraming paraan ng Diyos. Pero hindi sa wete. Pero kung gusto nyo tumaya, di bahala kayo. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Ayun pala, sabi niya, ay Diyos ko po, Eka, Panginoon, piso na lang ang pera ko. Patawarin mo ako, tataya ako ng weteng. Eh nahabag ang Ama. Ay Diyos ko, sayang Eka, sana hindi na ako nag-isip, bibigyan pala ako ng pera, nagsisip pa. Buhay bang Ama? Mga minamahal, yan ang taong kumisan ay walang pangunawa. Yan ang taong wala nang inisip kundi ang sarili niya, kung paano hahanap ng kanyang pera, kung paano niya kakamti ng biyaya, kung paano siya gagaling, kung paano ibigay mo sa Ama. Gagawin niyang lahat para sa buhay mo na magiging maligaya ka, magiging masaya, patag ang isip mo, wala kang iisipin si Juan, si Pedro, si Petra, si katatatatatatat. Pagkatapos sumakit lalo, ulo mo. Isipin mo, Ama, di sasakit ang ulo mo. So may inyong kapayapaan, pagpalain kayo. O may sakit pa ba kayo? Di, uwi na po tayo, ano?
Mahirap gamutin yan. Siguro naman nakarating ka rito, may pamasahe ka, no? Siguro naman tinarating kayo dito ng ama, binigyan kayong panggasolina, no? Kung hindi kayo nang hinayang at bukal sa puso nyo, tinanggap yan, dodoblehin niya yan. Pero kung nang hinayang kayo, huwag kang maghintay. Buhay bang ama? Buhay bang ama? Kaya sabi nga niya, habang pinanghihinayangan mo ang kusing na nalalaglag sa bulsa mo, lalong naghihirap ang loob mo. Subalit kapag may nalaglag at pinabayaan mo, siguro kailangan ng nakapulot, papalitan niya ito. Buhay bang ama? Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Nawa, magkaroon kayo ng isip na maunawain, malawak na pangunawa, at di makitid habang tumatanda, nawawala ang unawa. Buhay bang ama? Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. May tanong ba kayo? Wala kayong tanong. Ako may tanong. May sakit pa ba kayo? Talaga namang wala kayong sakit, kundi marami sa inyo sa isip lang eh. Diyos ko, Eka, ba't kaya yung anak ko di ako pinadadalan? Hintayin mo, magpakabait ka, huwag naman tuwing tatawag sa'yo, pera ang hinihingi mo. Sabihin mo naman una, kunwari magpaano-ano ka muna, anak, kumusta na kayo? Kumusta ba ang trabaho mo? Hindi, anak, ay hello, Rana. Wala na, ako pa. Hindi man lang nagpahintay-hintay na ko. Diyos ko, patawarin mo po ang anak mong ito. Buhay bang ama? Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Minsan ang iba kala nila'y masarap ang buhay sa abroad. Subalit ang di nila alam, nagpapakahirap pagkatapos hingi ang nasa Pilipinas. Hindi ko sinabi ikaw yun. Ano? Wala. Kung ano sinasabi ko, nakikita ko lang. Meron dito nun. Pero, hindi ko sasabihin. Buhay bang ama? Mga minamahal, pagharian kayo, manguna sa inyo ang maliwanag na pagtanggap. Diyos ay pag-ibig. Diyos ay buhay. Diyos ay galak. Diyos ang lahat. Ikaw ay sa Kanya maglagak, ikay Kanya kukup-kupig, ganap. May sakit pa ba kayo? Ay, salamat naman po. Di uwi na nga tayo. Masarap po yan. Uwi na. Pinakamasarap na gawain dito, yung pag-uwi. Buhay po ba ang ama? Sapagkat, kung umuwi kayong masaya, may tinanggap kayo. Pag umuwi kayong galit, bahala kayo. Kung may tinanggap kayo, masiyahan ang puso nyo. Nawa sa pagkakaligayang natanggap nyo, makilala nyo ang Ama, buhay na buhay sa inyo. Buhay ba ang Ama? Ay salamat Eka, na-relax ang isip ko ngayon. Paglabas niya sa daan, iba na naman laman ang isip niya. Wala na naman relaxation, pumatok na naman bahala ka. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Pagpalain kayo ng mabuting pag-iisip, ng magandang damdamin, ng mapagmahal na puso, ng tigib ng pag-asa, ng tunay na liwanag, na walang kamatayan. Huwag hintaying mapundi at maparang. Tanging Ama lamang sa inyo ay magbibigay niyan. Hanapin niyo siya at masusumpungan, kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Huwag hiling ng hiling pera lamang. Hilingin mo, huwag mo po akong pabayang mawalay sa iyo. Buhay ba ang Ama? Sumainyong kapayapaan, pagpalain kayo. Mabait po kayo, no? Alam ko pong gusto nyo ng bendisyon. Subalit kung nakinig po kayo, nabendisyon na kayo. Dahil mabait po kayo, kanya-kanya tayong may tinatakbuhan Ano po? Kanya-kanya tayong may hinaharap at kanya-kanya tayong may gagampanan. Alam nyo po bilang nga po, kuntsing marami po akong partisyon dapat harapin lalo na po sa araw na ito, oras na ito, may tutunguhan po ako, kailangan makabalik ako dito
ng ganong oras dahil yung kasama ko po ay papasok ng madaling araw, luluwas, eh hindi po siya makakatulog. Kaya mabait po kayo, no? Ay, salamat, mapangunawa kayo, no po? E di magbibigayan po tayo. Dahil mapagbigay kayo, pagbibigyan din kayo ng Diyos. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, mapakabuti ng Ama. Eto na po ang totoo niya. Talagang totoo po yun. Ako po ay bilang tao, gusto ko madali ako makalabas. Kaya nga po sabi ko, agad akong lalabas. Kaya lang po ang nangyayari kung kailan pa yung ako'y nagmamadaling paalis, meron naman sagabal. May sagabal. May kakausapin. May kakausapin. Kaya sabi naman po ng Panginoon, kung mapagbata kayo, naghihintay kayo, aabutan kayo ng pakinabang. Sa makatwid, naghintay man kayo, nagbata man kayo, kung totoo ang puso nyo, ay siyang gusto nyo tanggapin at kilalanin, may pakinabang kayong kinantam, di ba? Nakamtan. E de, dahil may pakinabang po tayo pare-parehas, uwi tayong may. Tingnan ko nga po ang ngiti nyo kung totoo. Inubo tuloy siya. Pag malalahanin niya, hindi pa naman ikaw mamamatay. Oo, hindi naman diabetes na kamamatay eh. Sinong namatay sa diabetes? O kaya nga, ang tanong ko, sinong namatay sa diabetes? May namatay na ba sa diabetes? Wala, lahat kayo may diabetes eh. Lahat kayo may sugar sa katawan. Kaya lang, hindi tumataas, kaya walang diabetes. Eka, nasa normal value. Pero kapag nag-above the normal na, nag-120, 130, aba, eka, may diabetes na yan. May 120 pa lang, inom ng gamot. Hanggang sa pataas ng pataas, hindi na wala. Diabetes. Ay, sino gumaling sa diabetes? Meron po ba? Meron. Dalhin nyo din at bibigyan ko corona. Bibigyan ko corona. Ang gawin nyo po, kayong may mga diabetes, ay huwag kayong isip ng isip. Over depression, stress, over fatigue, dahil walang pera, dahil walang... pag nag-isip ka ba, darating pera? Darating po ba'y pera pag inisip mo? Pag mo isipin, may darating. Buhay ba, Ama? Mga minamahal, sumayin niyo ang kapayapaan. Hindi po ako nagbibiro. Pinatatawa ko lang kayo. Subalit ito po ang totoo. Saliksikin po ninyo kung hindi totoo ito. Para hindi tumataas ang kolesterol nyo, bad cholesterol, triglyceride, uric acid, diabetes. Huwag kayong masyadong magpatalo sa inyong damdamin. Huwag kayong masyadong paalipin sa inyong isipan. Magpaalipin kayo sa Diyos. At ilang taon ka bang may diabetes? 30. Mabubuhay ka pa niya. Kung wala kang komplikasyon. Pero, araw-araw, inom. May maintenance naman ako eh. Bakit ba't namamaga ka? Ganun pala. Ano? Bakit? Nagkasakit ka sa ugat. Yan ang patotoo. Komplikasyon sa ugat. Pag pumasok na doon sa ugat ang diabetes, nagbara-bara, pinasok ang mata, nagbara-bara, pinasok ang buto, bara-bara-bara, puro bara. Buhay ba nga, Ma? Hindi ko napapaliwanag, di naman ninyo maunawaan eh. Ano po? Hindi nyo maunawa ang lahat. Baka makasama pa sa hindi nakaunawa. Ay, sabi, kanya po kung ganito. Wala akong sinisirang tao. Ang sinasabi ko sa inyo, ang diabetes ay hindi nakamamatay, ang komplikasyon ang makamamatay. O, sinong namatay sa diabetes? Itindin nyo dito. At sasabihin ko, ano? Sa diabetes ka namatay? Hindi. Buhay ba nga, Ma? Sa komplikasyon, kaya kayo namamatay. Saan ang komplikasyon? Saan? Pumasok sa mga ugat, nagkabara-bara, pumutok mga ugat, nagkasugat, hindi nagamot, putol si paa. Buhay ba nga, Ma?
Pumasok sa mata, nagbara-bara, pinagamot, ni-laser, nagputok ang ugat, bulag. Boy ba nga ma? Mga minamahal, ang lahat ng ito, hindi sinasabing huwag niyong gawin. Na magpa-opera, magpa-laser, wala sinasabi. Lahat, hanapin ninyo ang paraan. Kung makabubuti sa inyo, gawin nyo. Ngunit upang huwag kayong mapalulong sa hindi mabuti, kilalanin nyo tanggapin, hanapin nyo tanggapin, Diyos amang sa inyo ay nagbibigay ng paraan ng puro kabutihan at pawang kabutihan upang habang kayo'y nabubuhay, may ligaya ang kalooban. Pagpalain kayo, tayo na po, pahaba ng pahaba. Ano? Ay, po, kasi